And there's a video, another instant loan app po yung isi-share ko sa inyo na download po natin sa Google Play Store. Hindi ko alam kung na-notice nyo na siya ha, kasi sa IG ko lang siya nakita, sa ads niya po no, which is hindi rin ma-identify doon kung talagang loan app siya. Kasi kung makikita nyo, ganyan lang yung nakita ko no, actually pa iba-iba siya ng ads, pero kapag kinlik po natin yung install now, ang lalabas po is ito. Na-encounter nyo na ba siya? Yes, hindi siya loan app. Kung makikita nyo naman talaga dito at kahit sa description niya, hindi talaga siya loan app. Parang financial tracker po siya. Pero syempre, dahil ako nga po ay sinubukan ko siya at nasilip ko na po siya at I can say na loan app po talaga siya. And masasabi ko nga na instant yung atake niya. Kasi auto disbursement ba naman siya? Auto withdrawal po siya. So kapag nag-apply tayo sa kanila, wala po tayong choice kundi tanggapin na lang yung ni-loan or yung loan offer po nila sa atin kahit hindi po natin yun kinonfirm. Kasi nga, auto withdrawal siya eh. Auto disbursement po siya. Ganun siya po kalala. Pero syempre, okay lang ba sa inyo yung ganun? So syempre, depende yun no? Kung okay yung kanyang loan offer or loan details, diba? Pero syempre, it's up to us still pa din kung gusto pa rin natin mangutang dito. Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang po no, I'm not a financial and loan expert and this video po is not sponsored and gusto ko lang po siyang i-share sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito, kundi para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying this loan app. And if you're new to my channel, wait lang ha, panoorin mo muna yung video bago mo siya subukan kasi nandito ka nga diba para aalamin mo kung anong meron dito sa bagong loan app na ito. Ang sinasabi ko nga sa inyo, hindi man obviously na loan app talaga yung pangalan niya kasi parang financial assistance siya eh. Kasi nga po diba no, agarang tulong. So hindi talaga siya loan app. Pero yun nga, again, loan app po siya. Well, back to this new loan app. And actually guys no, napakaswerte nyo nga eh. Napakapalad nyo kasi ako na yung nag-take ng risk dito. At alam nyo na agad ano yung dapat i-expect dito before trying this loan app. Well, bago po tayo magdi-discuss sa ating loan details at kung totoo ba talaga na auto disbursement siya, so dito po muna tayo mag-i-start sa kanyang loan application process na napakadali lang naman. By the way po no, from the moment that I'm trying this loan app po pala, wala pa po siyang ka-review pero guys, tingnan nyo ha, may downloads na siya. At anyway, sininstall ko pa rin po yung app. By the way, hindi natin siya makikita sa SEC website no, kasi sabi ko nga sa inyo, hindi po loan app or wala po siyang loan provider na nakalagay dito sa description niya kasi nga po, ang atake niya dito sa Google Play Store is hindi po siya loan app. Kaya hindi natin siya makikita sa list of recorded online lending platform sa SEC website. So, we need to enter agad-agad our mobile phone number na ipapang-register po natin sa app po na ito and then click natin yung let's go para masendan po tayo ng verification code. Pag naka-receive po tayo, enter lang po natin yan and then right away po, so meron daw po siyang loan amount up to 100,000 pesos. So, confirm po na loan app, di ba? Kasi may loan amount talaga siya. As first timer, sobrang taas po ng loan offer na ito. 6 digit siya dahil wala siya sa SEC website pero loan app siya pero yun nga, ang taas ng offer niya. So anyways, proceed tayo sa next step. Click na natin tong withdraw now. Hindi na bubunga agad sa atin dito is the withdrawal information or the withdrawal method po ito na dito po i-disburse yung ating approved loan offer po sa kanila. And obviously guys, kung makikita nyo, na talaga yung withdrawal info no, so para talagang auto disbursement talaga ito. Well anyways po, either e-wallet or bank account daw po yung pwede natin i-provide pero ako po, ang pin-provide ko lang po is si GCash. Lagi naman na si GCash yung pina-provide ko. So anyways, kailangan ko fill upan yung mga details dyan. Then after po nyan, dito sa baba guys is the contact information na po or the contact references po. So dito guys, may tatlo po silang hinihingi dito pero yung isa po is optional naman. So lumalabas po na dalawa lang po yung required nila dito na contact reference which is better, di ba? Kasi dalawa lang. So anyways, magdidirect po pala siya sa ating phone book list. So after po natin ma-fill upan yan, this is followed by our ID information or ID verification. And ito po yung mga IDs po na kailangan po nila. So pipili lang po tayo ng kahit isa lang po dyan. After po nyan, pipicture natin right away front and back of the ID. And then that is followed by our selfie verification or selfie recognition po. So pagkatapos po nyan is the personal information. So kung mapapansin nyo no, parang baliktad yung sequence po ng kanila loan application process. Nagsisimula siya sa personal information, ID verification, contact information, and withdrawal information. Pero ang nangyari, nagsimula tayo sa withdrawal information, contact, ID, at last itong personal information. Anyways, napansin ko lang naman siya. So dito guys, we need to fill up our full name. Pero ito po ay mag-auto capture na pala yung ating details po sa ID. Diba may full name doon? So agad-agad nakikita na agad natin yung ating full name dito at ID card number. So pipila pa na lang po natin yung ibang details about our personal information. Then dito sa baba po no is the work information na agad-agad dai. Well, dito guys, don't worry kasi kahit sino pwedeng mag-apply dito kahit no work ka pa, unemployed ka pa, basta kahit sino pwede kasi formality lang naman nila to na kailangan talaga natin fill upan kasi hindi naman po sila nanghihingi ng kahit anong income proof or income document po dito. Ako nga
eh, kung makikita nyo dito, student lang yung nilagay ko. So, kahit student kasi ilalagay mo, kailangan mo pa rin mag-provide ng income or work details po dito. Basta kung ano-anong kailangan mong i-provide. As is po siya. So, diba? Parang wala din namang sense. But anyways, kailangan pa rin natin siya fill upan. So, after po natin ma-fill upan lahat ng yan, isasubmit na po natin siya at nakalagay na po dito, submitted successfully. Then, after po nyan, guys, no, is nakalagay na po, amount is under evaluation na daw po. Antayin lang po natin yan. Actually, guys, may kamukha siya. Nakaka-feature ko lang na loan app, which is sigaan puhunan loan app. Parang ganito yung format niya, no? Ganito din siya. Eh, di ba sigaan puhunan? Auto-disbursement din yun. Buti na lang na-reject ako doon. Pero, tingnan natin kung ma-reject din ako dito. I hope ma-reject na lang ako dito. Kasi nag-take na ako ng risk dito para sa inyo. So, after po ng countdown, kasi nasa 60 seconds po yung countdown yan. So, after po nyan, i-click lang natin yung refresh. And then, dito po natin makikita, guys, kung meron po tayong loan offer, which is nakalagay dito na loan amount is 0. Pero dito sa baba, may nakalagay po na parang ito yung na-approve sa akin. Itong 1,000 pesos na 7 days to pay lang po siya. So dito guys, parang automatically talaga na withdrawhan ka na or na-disbursan ka na kasi nga po, hindi mo kailangan i-click yung withdraw. Kasi dito sa history po ng account natin, makikita na agad po natin. Under po dito sa order center, makikita na agad po natin na may nakalagay dyan, reject. Diba ang bilis? Rejected agad. So thank God na reject ako. Pero hindi naman nagtatapos dito, no? Kasi kahit na-reject ako, ma-share ko pa rin sa inyo kung magkano na lang marireceive mo at kung magkano interest rate nila. Everything po about dito is i-share ko sa inyo. Kasi after ng rejection na yan, makikita ko po yung aking loan details na inaprubahan nila. So, eto na nga, no? So, meron ako loan amount ng 1,000 pesos at ang status ko nga po is rejected ako. And meron daw siyang service charge of 420. So, itong 420 na yun, binabawas na siya sa 1,000 na loan amount kaya ang marireceive ko na lang is 580. Nakakaloka yun, diba? Lumalabas naman po, obviously, nasa 42% po yung interest rate nila sa akin for 7 days to pay. So, sinasabi niya dito na 0 interest rate siya. Pero bawi naman sa service charge na 42% or 420 pesos of my loan amount na 1,000. 580 na rin ma-receive mo. Kung tatanungin kita, willing ka ba na tanggapin itong ganitong loan offer po nila? So, 1,000 lang yung na-approve sa atin pero 580 lang yung matatanggap natin. So, okay lang sana kung buong matatanggap. Pero kung ako guys talaga yung tatanungin nyo, it's a very big no sa akin. And it's a very red flag po talaga sa akin. Bakit? I have a 4 reason. Unang-una, hindi siya transparent. Pangalawa, mataas yung interest rate. Pangatlo, hindi buong matatanggap. Pang-apat, 7 days to pay lang siya. Kakaloka yun na parang ang lakas niya makascam, diba? Kasi bakit naman niya i-auto-disbursement yun? So, paano pala kung na-approve ako? Which is may viewer ako niyan na na-approve din siya nung last time, diba, kay Gaan Puhunan, which is para sila ng format or content dito, diba? So, hindi ko alam kung magkakapatid po silang dalawa kasi para silang existing. Sabi nga ng viewer ko, 580 daw talaga yung na-receive niya. So, mag-ingat kasi may nadidisbursahan. Pag-isipan mabuti kasi kung ako nga yung tatanungin nyo, it's a very no sa akin, red flag sa akin to at hindi ko po siya marirecommend. Pero guys, wala akong magagawa kung gusto nyo pa rin siyang itry ha. At please, pag-isipan pong mabuti. So, anyways po, baka may nakapag-try na sa inyo dito. Please comment down below po yung experiences nyo para aware din po iba natin viewers. So, yun lamang po ay po may natutunan kayo sa video. Ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto nyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. I-click yung bell button para lahat ng videos ko isa-play na notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!